Ang pelikula ay nagbubukas sa malalaking bundok at kagubatan ng Niebe, kung saan ang ating pangunahing karakter na si Joe Braven na isang magtotroso, ay natapos na maglagay ng kargade ng mga troso sa isang truck. Inutusan niya ang driver na si Weston na umalis kaagad nang makita niyang may paparating na bagyo. Susunod, dinala kami sa kanyang tahanan kung saan siya ay magiliw na binati ng kanyang asawang si Stephanie at ng kanyang anak na si Charlotte. Pareho silang umalis para mamasyal at si Joe ay sumama sa kanyang ama na si Lenden. Siya ay may sakit na dimensya, at tila nakakalimutan niya ang kanyang mga agarang aksyon. Sa gabi, si Joe ay nakikitang gumugugol ng oras kasama ang kanyang anak na babae kung saan hindi niya ito binibasahan ng isang kwento bago matulog at pagkatapos ay inihiga niya ang kanyang anak sa kama. Lumabas siya sa kwarto para hanapin si Lenden, ngunit wala siya sa bahay. Bagkus, gumagala siya sa kalye na tila nalilito sa kanyang paligid. Nagsimula siyang magpanik at pumasok sa isang bar. Nakatanggap si Joe ng isang tawag sa telepono na nagpapaalam sa kanya na ang kanyang ama ay gumala muli sa bar. Umalis si Joe sa kanyang tahanan at tumungo sa bar. Pagdating niya doon, nakita niyang binubugbog ng 3 lalaki ang kanyang ama. Nagmamadali siyang pumasok upang tulungan ang kanyang ama, sinusuntok ang 2 lalaki at nagsimula silang maglaban, na nagdulot ng ilang kaguluhan. Ang kanyang ama ay natamaan sa ulo at pagkatapos si Joe ay napilitan na lumaban sa isang brutal na labanan kung saan siya ay nangingibabaw. Pagdating ng isang pulis, dinala niya si Joe at ang kanyang ama sa ospital. Sinabi niya na ang mga lalaki ay hindi gustong magsampa ng kaso, gayunpaman, kung ang isang insidenteng tulad nito ay mangyari muli, siya ay mapipilitang arestuhin siya at ang kanyang ama. Ibinalita ng doktor sa ospital kay Joe na tapos na niyang gamutin si Lenden at pati na rin ang kondisyon ng kanyang pag-iisip ay bumaba ng husto mula noong nakaraang taon. Inirerekomenda ng doktor na ilagay siya sa loob ng isang nursing home, gayunpaman, ganap na binebaliwala ni Joe ang ideyang ito. Sa silid ng ospital, nakita namin ang lumalalang kalagayan ng ama ni Joe at kung paanong hindi niya nakilala ang sarili niyang apo. Dinala kami ngayon pabalik kay Weston. Siya ang nagmaneho ng truck sa isang destinasyon kung saan siya ay sinalubong ng isang kahina-hinalang lalaki, si Hallet. Nagsimulang magpatakbo si Hallet ng isang forklift kung saan siya ay nakikitang pinakikialaman ang kargade sa truck, habang ang driver ay patuloy na nagbabantay. Mamaya, sina Weston at Hallet ay parehong nasa truck. Tinanong ni Hallet si Weston kung maaari niyang isama ang sino man sa deal na ito. Tumanggi siya, sinabing gusto lang niyang tumakbo at kolektahin ang kanyang pera. Biglang nawala ng kontrol ang truck at bumagsak sa isang maliit na burol. Parehong lumabas ang mga lalaki sa kotse at, bukod sa bahagyang nanginginig, sila ay ganap na maayos. Sinabihan ni Hallet si Weston na gumamit ng palakol upang buksan ang isang log na nahulog, at habang ginagawa ito, ang truck ay sumabog. Medyo natarante si Weston ngunit nakumbinsi na patuloy na kumilos. Binuksan niya ang log upang makita ang bilang ng mga droga sa loob. Dahil ang truck ay ganap na hindi gumagana, nagpasya silang ilagay ang mga droga sa isang bag, kung saan iminumungkahi ni Weston na dalhin nila ito sa isang malayong cabin na pagmamay-ari ni Joe. Sa bahay ni Joe, nakita namin na siya ay labis na na-stress. Pumuputol siya ng kahoy sa alauna ng umaga at sinabi sa kanyang asawa na ayaw niyang nasa nursing home ang kanyang ama. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa na dapat niyang dalhin ang kanyang ama sa cabin na pagmamay-ari nila at subukang makipag-usap sa kanya tungkol sa mga isyung ito. Bumalik kay Weston, nakita namin na siya at si Hallet ay parehong nakarating sa cabin. Tiniyak ni Weston kay Hallet na wala si Joe dito at ito ay isang ligtas na lugar upang itago ang mga droga. Nang maglaon, bumalik ang dalawa sa pinangyarihan ng crash site kung saan tumawag sila ng pulis. Sa kalaunan, bumaba sila sa isang motel kung saan sinabi ni Hallet na kailangan niyang tumawag sa kanyang boss. Sa susunod na eksena, ipinakilala sa amin ng boss ni Hallet na si Kasim kung saan siya ay nakikipagkite sa isang lalaki na tila nagmamakaawa sa kung anong paraan. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono mula kay Hallet kung saan ipinaalam niya sa kanya ang sitwasyon. Sinabihan niya ang lalaki na umupo ng mahigpit at kukunin niya sila. Pagkatapos ay tinapos niya ang pakikipagpulong niya sa lalaki sa pamamagitan ng paghampas sa ulo ng lalaki sa mesa. Kinaumagahan, ipinaalam ni Joe kay Lenden na gusto niyang dalhin siya sa cabin. Sinabi niya na kailangan niya ng tulong sa pag-aayos ng cabin para sa taglamig. Nakiusap si Charlotte sa kanyang ama na isama siya sa kanila, ngunit tumanggi siya, at siya ay lumabas.
Si Joe at ang kanyang ama ay umalis at dumating kaagad sa cabin. Samantala, dumating sina Kasim at ang kanyang mga tauhan sa hotel na tinutuluyan ni Hallet at Weston. Pumasok sila sa kanilang sasakyan at nagsimulang magmaneho papunta sa cabin. Sa parehong oras, pumasok sina Joe at Landon sa cabin, nagsindi ng apoy, at nagdala ng kahoy. Pagkatapos ay nagsimulang kausapin ni Joe ang kanyang ama tungkol sa kanyang humihinang kondisyon sa pag-iisip. Labis na nabalisa si Landon dahil dito at nagsimulang agresibong sigawan siya at lumabas ng cabin. Sa oras na ito, dumating si Kasim at ang kanyang mga tauhan sa cabin ngunit sila ay medyo nasa malayo. Bumaba si Weston sa kotse at ipinaalam sa kanila na maaaring naroroon si Joe. Sinabihan ni Kasim ang kanyang mga tauhan na magdala ng armas at kunin ang lahat ng droga mula sa cabin. Sinusubukang kumbinsihin ni Weston na huminto ngunit wala itong silbi. Pinalibutan ng mga lalaki ang lugar at nagsimulang pumasok. Pumasok si Joe sa garahe kung saan napansin niyang wala sa lugar ang lahat. Dinampot niya ang isang dayuhang bag sa sahig kung saan nakita niya ang dami ng droga sa loob. Nagsimula silang magtanong kung saan ito maaaring nanggaling nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Charlotte. Nagulat si Joe dito at agad na sinabi sa kanyang ama na kailangan na nilang umalis. Habang nagmamaneho sila, tinitingnan sila ng isa sa mga lalaki, si Essington, gamit ang isang sniper. Pagkatapos ay inutusan siya ni Kasim na patayin pareho sina Joe at Landon. Itinigil ni Joe ang sasakyan nang maramdamang may kakaiba at bumalik sa cabin. Nang hindi nagpaputok, inutusan ni Kasim ang kanyang mga tauhan na lumapit sa cabin. Ipinaro din nila ang kanilang mga sasakyan sa harap na nakita ni Joe at ng kanyang ama. Napagtanto ang panganib sa kanilang kinaroroonan, ang ama ni Joe ay kumuha ng rifle at inilagay ni Joe ang kanyang anak na babae sa isang aparador sa ilalim ng hagdan, pagkatapos ay nagtungo sila sa garahe upang subukang makipag-ugnayan sa sinuman gamit ang radyo. Inutusan ni Kasim si Weston na puntahan si Joe. Ginawa niya ito at naglakad si Joe dala ang bag ng mga droga, pagkatapos ay itinapon niya ito sa nyebe kung saan sinabi ni Hallet na kulang ang droga. Sinabihan sila ni Joe na makipagkita sa kanya sa bayan para sa natitirang bahagi o susunugan ng kanyang ama ang natitira. Sa puntong ito, pinagbantaan ni Kasim ang pamilya ni Joe dahil alam na nila ang kanilang mga pangalan na ibinigay sa kanya ni Weston. Nakiusap si Weston kay Joe at bigla siyang binaril ni Kasim sa ulo. Inutusan niya si Joe na kunin ang natitira. Pagpasok niya sa bahay, sinabi niya sa kanyang ama na kailangan niyang paalisin si Charlotte doon at babalikan niya ito kapag tapos na siya. Nakita namin si Joe na kumuha ng pana at palaso mula sa garahe at sinabi sa kanyang ama gamit ang senyales na patayin ang isa sa mga lalaki. Inihagis ni Joe ang isa pang bag. Nang ang isa sa mga lalaki ay pumunta upang suriin ito, napagtanto niya na ito ay mga laruan lamang at natamaan siya ng isang palaso sa ulo. Kasabay nito, binaril ni Landon ang isa pang lalaki gamit ang isang sniper at si Joe ay nagmamadaling lumabas sa isang quad bike na may dalang bag ng mga droga, na hinihimok ang iba na sundan siya. Itinigil niya ang quad sa sandaling nakakalayo na siya sa pagitan nila ni Kasim. Pinalabas niya ang kanyang anak na si Charlotte mula sa ilalim ng kanyang kamiseta, at sinabihan itong dumiretso sa tuktok ng bundok kung saan mayroong ilang reception para makipag-ugnayan sa kanyang ina. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho habang mabilis na nakasunod ang sasakyan ni Kasim. Nagagawa ni Joe na iwan si Kasim gamit ang kanyang mahusay na pagmamaneho. Inihinto ni Kasim ang sasakyan at lumabas na nakikinig sa tunog ng quaddy na nagmamaneho sa kakahuyan. Napagtanto niya na bumalik si Joe sa cabin. Inutusan niya ang kanyang tauhan na bumalik sa cabin habang nakahanap siya ng posisyon ng sniper sa bundok. Nagagawa niyang harangin si Joe, nagpaputok ng ilang putok at inilapag ang isa sa kanyang bag. Nahulog si Joe sa bisikleta, at ang isa sa mga tauhan ni Kasim ay tumakbo sa kakahuyan na sinusubukang tapusin si Joe. Nahanap ng lalaki ang sasakyan at ang bag. Habang dahan-dahan niyang binuksan ang bag, napagtanto niyang walang laman ang bag at biglang tinambangan siya ni Joe. Naglaban silang dalawa at si Joe ay nagtagumpay. Itinali niya ang isang lubid sa lalaki at pinatakbo ang bisikleta sa isang bangin, na ikinamatay ng lalaki, at si Joe ay nahulog sa tubig. Samantala, tinawagan ni Charlotte ang kanyang ina, na labis na natarante sa paghahanap sa kanya. Ipinaalam niya sa kanya ang sitwasyon at sinabihan si Stephanie na makipagkita sa kanya sa lookout na boulder. Naputol ang signal sa telepono ni Charlotte, at pagkatapos ay tinawagan ng kanyang ina ang sheriff.
Sinabi niya sa kanya na papunta na sila ng kanyang partner at hindi siya dapat umakyat doon. Nagawa ni Joe na lumangoy sa nagyayelo na tubig papunta sa lupa at tumakbo papunta sa cabin. Si Kasim ay nanunood mula sa itaas at napansin ang kanyang patay na tauhan, pagkatapos ay inutusan ang lahat ng kanyang mga tauhan na pumunta sa cabin at patayin ang lahat. Si Joe ay nakikita ni Kasim habang papaakyat siya sa bundok. Inabisuhan ni Kasim ang kanyang tauhan na si Clay na harangin at hulihin si Joe, ngunit nahanap ni Joe ang kanilang sasakyan at naririnig sa radyo ang kanilang planong lumipat sa cabin. Sinasabotahe niya ang sasakyan at tumakbo palayo. Nasa cabin pa rin, kumuha si Hallet ng baril mula sa kanyang patay na kasamahan at lumapit sa bahay. Naririnig ito ng ama ni Joe at nagpaputok ng baril sa dingding, muntik nang matamaan si Hallet ngunit gumanti ng putok si Hallet. Nabitawan niya ang kanyang rifle, kumuha si Lenden ng 2 ski pole at hinintay si Hallet sa pintuan. Pagpasok niya, sinaksak niya siya sa paa, at nag-away ang dalawa hanggang sa tuluyang nasaksak at napatay si Hallet, pagkatapos ay kinuha ni Lenden ang kanyang rifle at bumalik sa itaas. Ang isa sa mga tauhan ni Kasim, si Clay, ay nagsimulang lumapit kay Joe. Si Joe pagkatapos ay matalinong nagsimulang umakyat sa isang puno, pagkatapos sa tamang sandali, sinunggaban siya, kinuha ang kanyang baril. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo habang pinaputukan ni Clay si Joe mula sa likuran. Sa cabin, ang sniper ni Kasim na si Essington ay sumusubok na makakuha ng malinaw na pagbaril kay Lenden. Nagpaputok siya sa bintana, natamaan ang ulo ni Lenden at nasugatan siya. Samantala, si Clay ay nakasunod sa landas ni Joe, humahabol sa kanya hanggang sa maabot niya ang cabin. Pinaputukan niya si Essington, na bumunot ngunit nasugatan sa proseso. Si Clay at ang kanyang mga tauhan ay nagpaputok lahat sa bahay, kung saan si Joe ay tumakbo sa itaas at iniligtas ang kanyang ama mula sa lumilipad na mga bala. Pinapakalma niya ang kanyang ama na tila hindi maalala kung nasaan siya. Si Clay at ang kanyang mga tauhan ay umatras, at dinala ni Joe ang kanyang ama sa garahe, na sinasabi sa kanya na manatili doon habang siya ay pupunta. Samantala, dumating si Stephanie sa lokasyon, inihinto ang kotse, at kumuha ng pana mula sa likod ang upuan. Nagsimula siyang umakyat sa bundok kung saan ang kanyang anak na babae ay gumagalaw na ngayon upang salubungin ang kanyang ina. Habang tumatakbo si Charlotte sa kakahuyan, nakita siya ng isa sa mga kasamahan ni Clay at sinimulan siyang habulin. Sa oras na ito, nagpaputok si Stephanie ng palaso sa kamay ng lalaki at pagkatapos ay hinampid siya sa ulo. Dinaig niya siya, gayunpaman, nakuha niya ang kalamangan at sinaksak siya ng maraming beses sa katawan, pagkatapos ay tumakbo para lapitan ang kanyang anak. Sa sasakyan, nire-reload ni Clay, Essington, at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga armas, pagkatapos ay kumilos sila pabalik sa cabin. Nagsindi ng apoy si Joe pagkatapos ay nagpainit ng mainit na metal rod, naghihintay na pumasok sila. Inilagay niya ito sa leeg ni Essington, hinihila siya sa cabin. Sa pagpasok ni Clay, ibinato ni Joe ang isang nasusunog na palako sa kanyang katawan, pagkatapos ay itinapon niya ang isang bote ng alak na nagpasunog sa kanya at sa cabin. Si Charlotte, tumatakbo, ay natitisid sa kalsada, kung saan siya ay natagpuan ng mga sheriff. Tinutulungan nila siya sa sasakyan at tumuloy sa pagtawag sa lahat ng available na unit para sa backup. Nananatili pa rin sa kakahuyan, si Stephanie ay hinahabol ng isa sa mga kasamahan ni Clay. Si Essington, na galit, ay pumasok sa cabin, nagpaputok ng mga bala, umaasang matamaan si Joe. Si Joe, na naghihintay sa kanya, ay dalubhasang naghagis ng palako sa kanyang ulo, na agad na pinatay. Si Kasim ay gumagalaw sa paligid ng bahay, pagkatapos ay sa garahe, nahanap niya ang nasugatan na ama ni Joe. Hinu-hostage niya ito at tinawag si Joe para lumabas. Lumabas si Joe ngunit hawak pa rin niya ang palakol. Galit na galit si Kasim, hinihiling niya kay Joe na ihulog ang palakol na ginawa niya. Si Kasim pagkatapos ay nagpapatuloy upang saksakin ang ama ni Joe sa tiyan. Ang mga sheriff ay sabay-sabay na dumating at nagpaputok na pinipilit si Kasim na pumasok sa cabin. Mahigpit na hinawakan ni Joe ang kanyang ama, na namatay sa kanyang mga bisig habang siya ay umiiyak. Si Joe ay tinambangan ng tauhan ni Kasim mula sa kakahuyan na huminto nang barilin siya ni Stephanie sa braso gamit ang isang palaso. Kinuha ni Joe ang palakol at ibinato ito sa likod ng lalaki. Pagkatapos ay pinapatay siya ng isa pang pana sa kanyang leeg. Sa cabin, kinuha ni Kasim ang bag ng droga pagkatapos ay umalis.
Binaril niya ang sheriff pagkatapos ay inilagay ang bag sa kanyang sasakyan. Ang isa pang sheriff ay nagpaputok, ngunit si Kasim ay nagpaputok pabalik pagkatapos ay tumakbo sa kakahuyan. Samantala, sinabihan ni Joe si Stephanie na hanapin si Charlotte. Tumakbo siya papunta sa kakahuyan para hanapin siya. Nakita ni Joe si Kasim na tumatakbo. Pagkatapos ay nag-impake siya ng ilang mga gamit sa isang bag at pagkatapos ay sumunod sa kanya. Sinusuri ng pangalawang sheriff ang kanyang kasamahan na buhay pa. Nakita niya si Stephanie at ipinaalam niya na si Charlotte ay nasa kotse. Sa kakahuyan, naghahabol pa rin si Joe. Huminto siya at nagsimulang dumaan sa ibang ruta sa pagtatangkang maaabutan siya. Nagawa niyang harangin ang daanan ni Kasim at naglatag ng lubid. Ginagamit niya ito para bitagin si Kasim at nagagawa niyang pabagsakin siya sa nyebe, kinuha ang bag ng droga mula sa kanya at tumakas. Tumakbo si Joe sa isang malawak na kapaligiran na may nyebe, naglalagay ng bitag ng oso at itinago ito sa nyebe. Naabutan siya ni Kasim at nag-away sila gamit ang kutsilyo. Sinimulan ni Kasim na talunin si Joe at sinusubukang akitin siya sa bitag, ngunit pagkatapos ay bumagsak si Joe sa nyebe. Napansin ni Kasim ang bitag at nagsimulang tuyain si Joe, na sinasabi sa kanya kung paano niya papatayin ang kanyang asawa at anak na babae. Si Joe, sa huling pagsusumikap, ay pumasok sa sarili niyang bitag na mahigpit na nakatali sa isang puno at hinarap si Kasim mula sa bangin. Si Kasim ay naiwang bumagsak sa kanyang kamatayan habang si Joe ay nakabitin sa kanyang kamatayan. Masakit na hinihila niya ang kanyang sarili pabalik kung saan siya sinalubong ng sheriff, kanyang asawa, at anak na babae. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.